O tulad ng sinasabi ko sa inyo, masyadong minamadali yung impeachment ni VP Sara, di ba? O, di ba? O, naniniwala ba kayo ron? O, maniwala kayo, sinabi ko eh. Hindi pala, huwag kayo maniwala. O, huwag kayo maniwala doon. Basta ako nagsabi, huwag kayo maniwala. Minamadali yung kay VP Sara at nagagalit, merong nagagalit diyan sa Kamara na isang congressman dahil kung pwede kayong makapag-imbestiga patungkol dito sa ni Pangulong Duterte, dapat kaya nyo ring mag-impeachment na, simulan na impeachment, simulan na. So nagagalit itong isang kongresista at bibigyan siya ng leksyon. Bibigyan siya ng leksyon ng isang Senate President at ilalagay sa kanyang tamang posisyon. Panoorin ninyo itong epal na ito, pero huwag kayong mag-alala ha, hindi totoo to. Peke ito, fake news to. Huwag kayong maniwala, pero panoorin nyo pa din ha, kasi kaya nga kayo nandito para manood, so panoorin nyo pa rin itong fake news na ito. Na isa pong kongresista ang ginawa pong laruan ng isang magaling na senador at sinabi na, "Hoy boy, mag-aral ka mabuti. Puro ka yak-yak, hindi mo alam kung anong trabaho mo. Puros ka preskon, bakit? Mahina ka ba sa distrito mo?" O eto, pakinggan natin itong maling balitang ito at sana wag kayong maniwala dahil hindi po totoo ito. Nagtatalo na rin ang ilang mambabatas ng Kamara at Senado dahil sa hindi pa rin pag-usad ng impeachment trial ni VP Sara. Nagbabalik si Hannah T. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial. Init na ang banggaan sa pagitan ng Kamara at Senado. Pinuna ni House Deputy Majority Leader Paul. Hoy! Yung mga mababait na mga kaibigan natin sa Kongreso, silang mga righteous at sila pong mga santo. Ito pong mga ito ay bawal po ninyong kagagalitan, bawal po ninyong kinu-question. Dahil pag inyo po silang kinwestiyon, lagot kayo. Sorry o contempt. Yun lang po ang pagpipilian ninyo. Kaya wag kayong magagalit sa kanila, mababait yang mga yan, mauhusay, magagalang, mahal ang bayang Pilipinas, talagang lahat ng kanilang mga very transparent etong mga ito ha. Oo, so wag kayong maniwala sa balita na ito kasi ako nagbalita eh. O pag iba nagbalita maniwala kayo, pero pag ako wala akong kwentang tagapaghatid ng chismis. Ortega ang upper chamber dahil hindi pa raw tinatalakay ang articles of impeachment laban kay Vice President. Nakagagat sa lahat. Ito tanong lang ha, bumigay na ba talaga si Kong? Parang hindi naman tinitignan ko siya kanina, hindi lalaki naman siya, lagi siya nakasimangot eh. Ganun siya. Hindi ko naman alam kung parang bumigay. Sabi kasi nila bumigay na daw. Hindi naman siguro. O baka nagkataon lang yan. So ito nga sinasabi nito ni ni Congressman Ortega na kaya nyo palang mag-hearing ng in aid of legislation eh. Bakit itong impeachment ha? Hindi nyo kaya. O bakit ganon? Bakit ganyan? Wala pala kayo eh. President Sara Duterte. Ani Ortega, kung may oras daw para mag-hearing ang Senado sa gitna ng break nito, dapat ganun din pagdating sa impeachment, sang-ayon sa konstitusyon. Yun naman pala eh. So bakit nga naman? Oo nga naman, tama nga naman si Congressman. Kaya nyo naman na palang mag-hearing. Bakit hindi nyo pa simulan yung impeachment ha? Ano bang inaantay nyo? Ano pa bang inaano ninyo? Teka lang, ano ko lang ha. House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, gusto ko lang pong malaman, ba't po kayo nagmamadali? Birthday nyo rin po ba? Lalambot ba yung Shanghai? Kayo po ba si Torre? Para kayo nagmamadali Tatanong lang tanong lang yun. O kasi si Torre, nagmamadali siyang maaresto si Pangulong Duterte. Ito naman si Ortega, gusto na ng impeachment kagad. Walang due naman nagmamadali kayo masyado hindi kayo makapaghintay. Bakit? Mahina ba sa distrito? Baka matalo ka? Hindi, malakas ka dun. Ang galing-galing mong congressman imposibleng matalo ka sa distrito mo. O ito ngayon ang isasagot ng ating Speaker of Senate President kasi nagalit tong pinakamagaling na congressman sa buong mundo eh. Sabi niya,
Bakit ganon, ha? Bakit ganyan? O, pakinggan yung sagot. Pero buwelta ni Escudero, mag-aral pa raw si Ortega. Wala ka pala. Mag-aral ka muna. Oo, sabi ni Cheese, ha, mag-aral ka daw muna. Marami kang kuda ka ng kuda, daldal ka ng daldal. Pero hindi mo naiintindihan yung pagkakaiba ng mga motopropyo hearings at saka nung impeachment proceeding. Malaki pagkakaiba nun. Mag-aral ka muna. Ay, grabe. Grabe naman to si Chis Escudero. Sinabihan mo na nga yung PCO USEC na pabayaan natin. Patawarin na natin, bago lang siya. Hindi naman niya kasalanan, pagbago kasi tanga talaga. Pabayaan muna natin siyang mag-evolve, mag-mature sa kanyang posisyon. Huwag niyong i-judge kagad, kakaupo lang. Tapos ngayon naman, isang magaling na congressman na napakahusay, matalino at talaga namang walang problema sa buhay. Sasabihan mo, mag-aral ka muna. Ano yung bobo? Ayun ba sinasabi mo, bobo si Ortega? Masama ang tabas ng dila mo, Chis Escudero, Pwede raw ang motu proprio hearings sa Kongreso kapag nakabreak. Di gaya ng impeachment proceedings na kailangang isagawa hanggat hindi nagsesesyon. Pero mas matindi ang banat ni Escudero. Hindi pa nga nag-uumpisa ang paglilitis. Mukhang pinapahina na raw ito ng Kamara. Ako, ba't nyo naman pinapahina? Hoy, ikaw Chis Escudero, may datos ka ba? May datos ka? Meron ka bang under oath ba yan? Ano ba, hiniring ba? Sinasabi mo ba yan? Resulta ba ng hearing ng yan? Ng Congress yan? Kung hindi, fake news ka, Ikaw, Chis Escudero, ayusin mo yung mga pagre-react-react mo, Wag na raw magdagdag si Ortega ng dahilan para sa opposing party na questionin ang proceedings at masabotahe ang impeachment case. At mas mabuting paghandaan na lang nila ang kaso. Oo nga, paghandaan nyo na lang kasi. May mga nilalabas pa kayo mga bagong pangalan ngayon nasa Senado na Doon nyo na lang patunayan. Hindi yung puros kayo press con. Meron na naman bagong nakita na mga pangalan, na mga ganito, na mga ganyan. Nasa Senate na Doon nyo na lang sabihin, wag na kayong pamidya ng pamidya. Ba't kasi gusto nyo media? Gusto nyo, iuwi nyo na lahat. Iuwi nyo lahat ng mga mic ng mga media para kahit na sa bahay kayo, nakapag-press con kayo. Pero ikaw, Chis, masama ang tabas ng dila mo, Mabait yung mga taga-Congress. Hindi naman siguro ganun. Pero may mas matinding pasaring si Escudero. Sigurado raw ba ang Kamarang nagkakaisa mga kongresista? Ay, ang sakit mo naman magsalita. Parang sinabi mong kanya-kanya sila, labo-labo, ganon. Parang sinasabi mo, hindi sila organisado, kanya-kanya sila ng agenda. Ang sama ng ugali mo, Chis. Hindi tama yung tabas ng dila mo na sinasabihan mo yung mga magagaling na mga kongresista na kanya-kanya sila at kanya-kanya silang kaipalan. Hindi pwede yan, Hindi pwede. Saan ba nag-aaral mga anak mo? Baka mamaya sa Switzerland nag-aaral yan, Oo, walang masama magpaaral ng walang masama magpaaral ng anak sa ibang bansa. Lalo na kung ang sweldo mo mga 250,000 a month lang. Tapos yung pinag-aaral mo doon ng mga anak, ang lalaki ng gastos, milyon, buwan-buwan. Ikaw talaga, Sa impeachment case na ito. Dahil satisfied naman daw si House Speaker Martin Romualdez sa mga naging aksyon ng Senado. Lalo na mag-inspeksyon si House Secretary General Reginald Velasco sa Senado bilang paghahanda sa paglilitis. Nakatakdang mag-resume ang sesyon sa Oo nga naman. Okay naman Speaker, di naman nagmamadali si Speaker. Sabi naman ni Secretary General, ayos naman daw at binibigyan niya ng magandang comment itong Senate dahil ready na daw sila. Bakit biglang dito kay Paulo Ortega biglang parang ayaw niya? Gusto niya siya ang bida. Siya ang laging may news bites gano. Hindi totoo 'yun Hindi totoo 'yun. Sinabi ko lang 'yun pero fake news 'yun. Hindi totoo 'yun. Inaisip ko lang 'yun. Mali 'yun Huwag kayong naniniwala sa mga sinasabi tsaka naiisip ko. Ako lang ang may gusto nito, kayo hindi Nanood lang kayo, nakinig lang kayo, nag-like, nag-share lang kayo.
Pero sa totoo lang, ayaw nyo naman talaga nung sinasabi ko at hindi nyo dapat pinaniniwalaan yan, ha? O, baka naman mamaya yan. Pagkamali kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang